stand, all other ground is sinking sand. Let us pray. Gracious and loving Father, we thank you for blessing us with a brand new day. Despite of storms and calamities, you are always faithful, powerful. Thank you, Lord God, for blessing us with energy. Thank you for blessing us with a restful night. Though there are some inconveniences, especially those who experience flood, sickness, as we, O Lord God, prepare our hearts, mind, body, and soul for your word, we pray that it will always serve as our inspiration, hope, and even rebuke. For we know that we are still undone. There are still many things in our lives that needs restoring, empowering. We thank you, Lord God, for thy children who are present in this platform. Use me, O Lord God, once again as your footstool to share your good news. In Jesus' name, amen. Our meditation for today, July 24, is titled His Nature and Our Motives. His Nature and Our Motives. Dito pa lamang po ay makikita natin yung contrast ng Diyos at ng ating sarili. Yung kanyang kalikasan o yung kanyang pagiging likas o katangian at ang ating mga layunin o motibo. Ang ating pong passage ay hango sa Matthew 5:20. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of God. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pakikinig ng kanyang salita. The characteristic of a disciple is not that he does good things, but that he is good in his motives, having been made good by the supernatural grace of God. The only thing that exceeds right doing is right being. Tama po yun. Ang mahalaga yung ating pagiging tao, yung ating spirito, ating motibo, maliban, higit pa sa ating mga ginagawa o gawain. Jesus Christ came to place within anyone who would let him a new heredity that would have a righteousness exceeding that of the scribes and Pharisees. Bakit po laging inaantulad or tinitignan ng pansin ng Panginoon ang mga skriba at mga pariseyo, sapagkat alam nating lahat na kadalasan ang mga skriba at pariseyo, ang kanilang paglilingkod ay pakitang tao lamang. Ang kanilang motibo ay hindi para sa ikalalwalhati ng Diyos, kundi para sa kanilang kapakinabangan. Kaya binigyan din ng Panginoon dito ang tunay na katuwiran sa Diyos ay ang ating pagkatao, karakter, spirito, at ang ating mga layunin o mga motibo. Jesus is saying, if you are my disciple, you must be right, not only in your actions, but also in your motives, your aspirations, and in the deep recesses of the thoughts of your mind. Laging pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na ang tunay na
kanyang tagasunod at ang pagiging matuwid sa kanyang mata o paningin ay nasusukat sa mga bagay na hindi nakikita. At yan nga yung ating mga motibo, ano ba yung ating mga hangarin, at yung ating mga iniisip. Kaya nga itinuturing natin ang Panginoon na omniscient God. He knows especially deeply our motives, yung ating mga intention. Mahalaga ang ating mga gawain, mahalaga yung ating mga aksyon, pero higit na mas mahalaga sa Diyos, yung ating espiritu. Your motives must be so pure that God Almighty can see nothing to rebuke. In other words, blameless po ba tayo sa harapan ng Diyos? Ito ang tanong, who can stand in the eternal light of God and have nothing for Him to rebuke? Sino raw sa atin ang makatitindig sa harapan ng Diyos sa ilalim ng kanyang liwanag na sa ating katwiran, wala talaga siyang ma, maibe-blame sa atin. And this should be our prayer na sana araw-araw dalangin natin sa bawat araw ay wala sa ating maipipintas ang Panginoon. Sa ganito pong diwa ay maaari pa bang huminto tayo sandali? And let us ask God's forgiveness. Kung may mga sandali na pinayagan natin na meron na ipintas sa atin ang Panginoon. Are we blameless before the Lord? Panginoon, sa gitna ng aming pagbubulay-bulay ay humingi po kami sa iyo ng kapatawaran. Kung may mga araw at sandali na meron kayong naipinta sa amin, na meron kami nagawa, intentional, inisip na intentional, na hindi matuwid at hindi nakalugod-lugod sa iyo. Hiniling po namin ang iyong paglilinis ng aming motibo, mga hangarin, sa pamagitan ng niyo pong banal na dugo, linisin mo po kami, katawan, kaluluwa, isip, at espiritu. Tulungan mo kami na makatindig sa iyong harapan na blameless as much as possible. At all times, Lord, we pray. Patawarin niyo po kami. At salamat din po, Panginoon, sa iyong salita at pangako na mapapatawad mo kami sa aming mga kasalanan at hindi mo nagugunitin pa ang mga ito. Sa pangalan ni Jesus, thank you, Lord. Amen. Only the Son of God and Jesus Christ claims that through His redemption, yung kanyang pagliligtas, He can place within anyone His own nature and make that person as pure and as simple as a child. Salamat sa kapangyarihang ito ng Diyos na mailalagay niya tayo sa sitwasyon o sa posisyon sa kanyang sariling uh, kalikasan. At yan yung ating pagiging matuwid sa kanyang harapan. The purity o kadalisayan na hiningi ng Diyos sa atin is, tingin natin, is impossible unless can be reliable or remade, I'm sorry. Unless, sabi ni Oswald Chamber, unless he can be remade within. And that is exactly what Jesus has undertaken to do through His redemption. Let us pray that God will remake us within. Na po. Kung nagagawa ng tao at nang magkaroon ng remake, restore ang mga panlabas,
Higit, Lord, help us, remake us within, Lord God. Remake us, restore us through your redemptive act. Nagpatuloy si Oswald Chambers. No one can make himself pure by obeying laws katulad ng mga skriba at pariseyo. Jesus Christ does not give us rules and regulations. He gives us his teachings, which are truths that can only be interpreted by his nature, which he places within us. Mahalaga ang laws, mahalaga ang rules and regulations, pero hindi ito dapat mas mataas sa katuruan ng Panginoon. May I add na higit na dapat mas mataas at makapangyarihan ang katuruan ng Panginoon kaysa sa mga takbo ng panahon, kultura, mga hilig ng tao. The great wonder of Jesus Christ's salvation is that He changes our heredity. Ito yung miraculous work ng Lord na maging yung ating mga DNA ay kaya niyang baguhin. Spiritual DNA, spiritual DNA. He does not change human nature. He changes its source and thereby its motives as well. Ibig sabihin, hindi niya babaguhin yung ating skin color, hindi niya mababago yung ating height, ang mababago niya yung ating saloobin. Binahagi ni Oswald ang kanyang wisdom from the Lord. It is in the middle that human choices are made. The beginning and the end remain with God. The decrees of God are birth and death. And in between those limits, man makes his own distress or joy. Tunay nga naman, lahat ng sa atin at lahat ng bagay, maging ang ating mga plano, lalo na ang ating pagkatao, ay dapat magsimula at magtapos sa Panginoon. Dahil siya ang nagsabing, siya ang Alpha at ang Omega. Kaya nga sabihin, ang mahalaga dito is yung in-between. Naalala ko na minsan na kayo magsalita sa isang libing na sabi ko, ang halaga ng buhay ay yung pagitan ng ating kapanganakan, ng ating kamatayan. Kaya nga makikita po natin sa mga lapida ng mga namatay, date ng kanilang birthday at saka yung date ng kanilang kamatayan. Ang mahalaga yung in-between, yung dash. How are we living in between our birthday and our death? Purihin ng Panginoon. Panginoon, kailangan tayo ay magtiwala. Maging sa panahon ng kalamidad o suliranin, mga challenges, ay mag-share tayo ng ating mga pasasalamat at ng ating mga papuri sa Panginoon. Meron po tayong 15 minutes to share our thanksgiving and praises. Sabi nga sa Psalm 66:5, come and see what God has done. He is awesome in His deeds toward the children of man. Mangyaring mag-unmute po tayo at let us share our reports. Hello po. Yes, Sister Morning Bay. po. Yes.
Tingnan po, si Pastor Ano Rory, po? nang na po eh. Gusto niya, mauna na ako. Anyway, God is so, so good. Um, Gusto ko pong dito, ipakalat, antay dito, nag-uumapaw po sa galak yung aming puso. My husband is here with us na sa bahay. Pastor Rory, di ba, ang akala ko, sabi nga sa 25 pa siya makakalabas kasi may schedule pa siya ng CT scan noong 20, sa 24. Tapos yesterday po, di ba, pinag-pray natin na basta nag-pray po tayo ng specifically na makalabas na. Umuwi na ako. Actually, umuwi na po ako ng lunch, before lunch, kasi nga hindi naman ako makapasok ulit. Tapos, nung nakauwi na ako, sabay sabi ni husband, for discharge na daw siya, sabi ng doktor. Eh, hindi na ako makabalik dahil ang layo-layo na. Sabi ko, babalik pa ba ako dyan? Sabi niya, siya na lang daw mag-aasikaso. Tapos sabi ko, hindi mo kakayanin dahil maraming aayusin yung sa billing nga po, yung ganun. Sabi niya, hindi, okay na yun. Meron daw, yung nurse na kabayan, tinulungan siya inayos. Parang isang ganun lang talaga na ayos na. Nagulat kami, ganun lang kadali yun. Okay na daw, pwede na daw siya umalis. Tapos meron kami isang kapatiran na tumulong sa kanya doon. Si Sis Blessing. Sabi ko. Tapos sabi niya, sis, nasa ano na po, nasa taxi na po si Brother Joe. Abangan yun lang. Ganun lang. Habang ini-expect namin matagal pa ang process ng sa billing dahil nga ilalakad pa namin yun sa social. Sabi ko, napaka-amazing talaga ni Lord. So, eto po siya ngayon. Kumakain kami na ano, pinagluto ko ng lugaw. So, talagang ang prayer is ano, hindi natin talaga maarok yung kalaliman ng pagmamahal sa atin ni Lord. So, through prayer, doon niya pinaparamdam yung pagmamahal niya. Praise be to God po. Hallelujah. Praise God. Pastor ako. So, go ahead po. Brother Virgin, is that you? Opo, kasi hindi ako nakapasok agad kanina. Ang hirap dahil alam niyo naman po dito sa anong signal eh. Gusto ko lang pong pasalamatan ng Panginoon Diyos. 24th of July po ngayon. Ano Opo. po, special day ko. Kaarawan ko po. Ah, Praise God. Gusto ko lang pong pasalamatan ang Panginoon. 1 year po, 1 year. Kasi usually Happy ho, birthday. thank you po, thank you. Bago magano, what they call this, taon-taon no, nakakasakit ako, na hospital, blood transfusion, pinakamahina yung 2 weeks sa hospital every year. Pero po, itong 2024, hanggang ngayong araw na to, 24 ng July ng 2025, hindi po ako na hospital, hindi ako na ano, praise God, praise God. Hindi po ako na karoon ng anumang sakit. Although, mga superficial sakit po ba, yung sakit konti ng tiyan, yung na sipon, ubo, yun lang po. Pero yung na-hospital, hindi po. Thank you, Lord Jesus, sa pagmamahal mo. At saka yung added year para sa akin. Sa totoo lang amen. po, mag-80 na ako. Mag-uot. Thank you, thank you. Thank you So, for listening sa 79 na sharing kayo? ko. Ano pa? Anong edad nyo ngayon? 79? Opo. Wow. Hallelujah. Opo, Mamaya thank pa you, isama ko. Lord. Thank you. Thank you, Lord. Sino pa po may praise report? Kindly unmute. Indeed, God's deeds are awesome. Pastor Ayun, ang dami. Dave, one lang Yes, po. Pastor Genevieve. So, good afternoon po sa lahat. Actually, nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon kasi noong pumunta po kami sa Empowering, wala po kaming tulog noon dahil sa delayed flight. At doon po sa Empowering ay nagkaroon na trigger siguro yung allergy ko, inupo, sinipon. Tapos salamat sa Diyos na nakauwi din kami na okay na, gumaling na. Tapos, ayun, dahil sa napakarami pa ring mga schedule ay I mean, iba talaga si God kapag siya po talaga ang humihipo sa atin na kahit sa kabila ng pagod, hirap, lahat na nandyan, walang tulog.
Kagaya gaya sa kanyang naranasan before nung siya po ay nagkatawang tao. Pero pinadama din po niya sa atin na talagang walang imposible sa kanya. Kasi siya talagang ating manggagamot. Yun lang po. So, kukunting pero yan ay napakalaking bagay na talagang maipakita natin na ang Diyos talaga po ay makapangyarihan, walang imposible po sa Kanya. To God be all the glory po. Amen. To God be the glory. Indeed. At magkita tayo sa August sa Davao. Opo, Pastor, opo. Ako po, Other? Pastor. Yes, Sister Flora. Yan po. So, pinapasalamatan ko po ang Panginoong Diyos na ganito din po yung matanda na rin po ako. Magsi-70 po ako pero nakayanan ko pong mag-attend ng 3 days sa Holy Spirit anointing camp sa Dubai po bago kami nagpunta ng Israel. So, nakabalik na rin po ako safely at pumapasok na rin po ako. And napakahirap po ngayon ng punta ng Israel but God is so great na isa po ako sa mga delegate na nag-attend po ng Shalom Jerusalem Conference and Prayer Ministry po na mga bata lang po yung mga kasamahan ko. No, although mahirap po talaga dahil marami pong takarin pagka nag-evangelize po doon at tapos yung mga BAM at saka yung pagdadasal po at pag-encourage po nung mga Christians na nandoon. Pero I just want to praise and thank God po sa ginawa po niya sa buhay ko na hindi ko po kaya kung wala po siya. At saka isa pa po na dumaan po ako sa pagiging Pharisee and scribe, self-righteous po. Pero pinapasalamatan ko po ang Panginoon Diyos sa pagbabagong ginawa po niya sa akin. Thank you po and thank you so much for letting me share po. Praise God. Ako At sana po bigyan rin, Pastor. Ay, Yes, sorry. Lydia. Go ahead, Lydia. Gusto ko lamang po magpasalamat sa nung Monday po, yung kasagsagan ng ulan, sa pag-iingat niya sa aking ng Panginoon. Kasi nagpunta po ako doon sa doktor ko. Nung paglabas ko talagang buhos-buhos yung tagal ko po makakuha ng sasakyan. Pero by God's grace siguro 1 hour, 2 hours akong nag-aantay ng masasakyan. Kasi tumataas na po that time yung tapos nag-traffic na. Sabi ko, Lord, makauwi naman po sana ako. Sabi ko nga ganun sa kanya. Nakakuha rin po ako. Ako lang mag-isa kasi noon ng sasakyan. Tapos doon po sa circle nagbi-build na po yung baha. Kaya praise God, nakarating po ako, nakauwi ako, nagpapasalamat po ako doon sa pag-iingat niya sa akin on that time, tsaka yung kahapon. At inaangking ko na yung kagalingan, yung healed na rin ako dahil nagpa-follow up lang po ako doon sa mga check-up ko. Maraming salamat po at pinupuri ko ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya na tinatanggap natin. Amen. Pati po yung pag-iingat niya. Amen. At gusto kitang samahan sa pasasalamat at papuri sa Panginoon dahil dito sa Cavite kami ay binaha. Sa loob ng aming bahay ay hanggang tuhod. Sa labas ng bahay ay hanggang dibdib. Kaya salamat. Wala nang baha kahapon. Salamat sa kalakasan ng Lord na maglinis, maglimas, maglaba. Tayo ay 64 na. Medyo nararamdaman na yung pagod. 64 na. Kaya ang dalangin natin lahat na yung mga iba pa ay nasa ilalim pa rin ng tubig. Ay patuloy silang palakasin ng Panginoon. Yes, yan ang isa sa mga awesome deeds ng Lord. Sino pa po? Meron pa tayong more than 6 minutes for praise report. At
Pagkatapos po nito ay Sister Lydia, pwedeng ikaw ang mag-close in thanksgiving prayer ng lahat ng mga patotoo natin at ang ating mga ulat papuri sa Panginoon. Kung wala na po, ay Sister Lydia, would you lead us in thanksgiving prayer? Po tayo po ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat. Tunay na napakabuti nyo. Amazing po kayo po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa nyo sa buhay namin po, Panginoon. At yung kapahayagan na kayo ay kasama namin po, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng parte ng aming buhay po, Panginoon, kahit na saan man kami po, Panginoon, Lord God, ay inyo kaming binabantayan, iniingatan at pinapagaling, pinapalakas po, Panginoon, sa lahat ng aming journey na ito sa aming buhay po, Panginoon. Salamat sa buhay ni Ate Flora, Pastor Jenilyn, yung husband ni Sister Babes po, Panginoon. Maraming salamat, pati po yung si Pastor Dave, sa lahat ng bawat isa sa amin na nakaranas, lalo na itong kabagyuhan na ito. Salamat po, Panginoon. At inaangking ko rin po, Panginoon, Lord, na susubaybayan nyo, iingatan nyo po, Panginoon, ang pag-travel nila Pastora Bida po, Panginoon, pati na si Pastor Carol po, Panginoon. Alam po namin na yung mighty hand niyo po, Panginoon, ang siyang hawak sa kanilang sasakyan, sa eroplano, sa impapawid, sa air po, Panginoon, Lord, at dinideklara ko po, Panginoon, namin po, Panginoon, at nagkakaisa kami na itong bagyo na ito ay wala na po, Panginoon, Lord God. Mahina na at wala na pong lakas po, Panginoon. At Lord, dinideklara ko po, Panginoon, na umano na po yung araw po, Panginoon, Lord God, lalo na dun sa mga Lord na mga nabaha na lugar po, Panginoon. Lord, kayo po ang gumabay doon sa mga pamilya. Kayo rin po, Panginoon, mag-restore sa kanilang mga nasira na tahanan, kabuhayan po, Panginoon. Lord, we lift up to you, Lord God. I-comfort nyo rin yung mga tao na naapektuhan po, Panginoon, na merong namatay po, Panginoon, sa kanilang pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. Hanggang sa sandaling ito po, Panginoon, Lord, lalo na po yung mga rescuer ay tulungan nyo rin po, Panginoon, in every barangay, in every situation, in every lugar na kung saan na need po na pagliligtas po, Panginoon, Lord. Higit sa lahat, Lord, Lord, i-comfort nyo. Yakapin nyo po, Panginoon, Lord, yung mga tahanan, yung mga pamilya na nawalan ng sa kanilang mahal sa buhay po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At muli po, Panginoon, naangkin po namin ang lahat ng katagumpayan sa aming buhay na ito ay sa inyo lamang manggagaling po, Panginoon, by the power of your name po, Panginoon, in Jesus' mighty name, God. Itong bagyo na ito ay palabas na, paalis na po, Panginoon, at natunaw na po at wala na po siyang lakas na manira po, Panginoon. At taglay namin po, Panginoon, Lord, yung pagsilang ng bagong liwanag ng araw na ito po, Panginoon. Maraming salamat. At Lord, pati po yung aming mga ministry na po, Panginoon, na naantala ay magpatuloy pa, Panginoon, for your kingdom. Maraming salamat. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. So patuloy nating idalangin ang mga may karamdaman, mga nagpapagaling. Sama na natin ng thanksgiving sa kanyang miraculous recovery, provision, katulad ng husband ni Sister Babes. Dito sa awit 103, talatang 2-3, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan
na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Amen. Opo. So meron po tayong 1 minuto para sama-sama tayong manalangin. Isama po natin ang patuloy ng pagpapagaling at recovery ni Pastor Nicao, ang kanyang anak na si CJ, ang aking kapatid na si Leia, meron siyang bronchial asthma, at ang lahat pa na nangailangan ng miraculous healing ng ating Panginoon. Ang galing Panginoon ng Diyos mo. Tayo, O Panginoon, patuloy kaming naniniwala, nananalig. Noon pa man hanggang ngayon, ang kapangyarihan mo po ay hindi nagkukulang at hindi nagbabago at hindi magbabago. Sa mga panahong tulad nito, Panginoon, hindi man namin minsan maunawaan bakit pinapahintulutan mo ang mga mabibigat na karamdaman, mga bagay, mga sitwasyon na higit pa sa aming kakayanan. Subalit, Panginoon, alam namin at ayon sa iyong salita, sa tao, tila imposible. Pero sa iyo, posible. Dalangin namin, Panginoon, patuloy na manatili kaming matatag, mapag-asa, magalak, magpasalamat dahil katulad nga po nung awit kanina, we should turn our eyes on you always. Sa mga may sakit, dalangin namin ang mga katawan na maging malusog, maging mag-respond sa mga gamot, therapy, mga intervention, especially kay Pastor Nicao, na salamat Lord, nakalabas na siya. Pero we continue to pray, Lord God, yung full restoration ng kanyang mobility, ng kanyang speech. Dahil alam namin, Lord God, marami pa siyang misyon na nais mong ipagawa. Sa mga may sakit, especially sa aming mga respiratory diseases, katulad ng asthma, cough, sipon, in the name of Jesus, Lord, we pray for betterment of our immune system to fight allergies. All respiratory diseases, we command in the name of Jesus, be healed. All sickness that affects our breathing, our speech, in Jesus' name. Lord, alisin mo yung mga allergens sa aming katawan. Palakasin mo, Panginoon, ang aming body system, especially yung aming recovery system. We also pray, Lord God, for our family members dahil malaking talagang challenge na may miyembro ng pamilya na may sakit. Apektado din ang aming katawan, pag-iisip. Pero salamat, Panginoon,
ikaw ang may kakayang i-restore ito. Salamat din sa mga supernatural provision na gumagamit ka ng mga tao para maibsan ang aming hirap. Salamat sa karunungan sa pagmamanage namin ng aming mga pera, karunungan, pamamaraan. At ikaw, Panginoon, ang siyang pinanggagalingan ng aming mga provisions. Kung paano, Lord God, nagawa mo kay Brother Virgil for a year, hindi po siya na hospital. Lord, we pray for everyone. At sa mga nasa hospital, we pray for their fast healing para sila man din ay makauwi na rin. In agreement sa prayer ni Sister Livia, yung pong mga nasa evacuation centers dulot ng kalamidad ng baha at bagyo, tulungan mo po sila. Sa mga involved sa mga relief, rescue mission, we pray for strength. Salamat, Lord, dahil higit kang makapangyarihan sa ibabaw ng kalamidad at mga suliranin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil ngayon po ay Huwebes, patuloy natin dalangin na ang isang pillar ng society, which is media, print, broadcast, and film. Alam natin na ang laki ng impluwensya nito, lalo na sa mga bata at kabataan. No po. As young as 4 years old, marunong nang gumamit ng mga gadget. Dalangin din natin dahil may nakabinbin na batas sa Congress at Senate, yung pag-regulate ng social media. We pray na ito ay maipasa na talagang mag-a-address sa regulation ng paggamit ng social media. Dahil sa sobrang advance ng technology, ay andaling gumawa ng fake news, fake images, no po? Yung mga iwaksin natin, no? Let us bind yung mga scammers na ginagamit yung social media. Marahil alam nyo, merong scam ngayon na may tatawag sa atin voice call at pasasagutin ka ng sagot na yes. Pag sumagot ka ng yes, yung pala ay ma-activate yung bank account. So kung meron daw tumawag at pinasasagot ka ng yes, huwag kang sasagot ng yes. Ano po? So patuloy natin itaas ito sa Panginoon. Lord, according to this prayer, we pray for wisdom and insight to those who are working and involved in social media. Lord, we pray that everyone will live in the lives of integrity and truth. We pray, Lord God, that you cover us, shun us against spirit of violence, sex, and inappropriate content over social media. Give us the boldness to be active in promoting truth, righteousness, and holiness.
In Jesus' name. Amen. For other prayer concern, mga kapatid, dahil birthday ngayon ni Brother Virgil, mag-release tayo ng words of blessing sa kanya. Pwedeng ilagay sa chat box. Napo, may bumati na siya po sa inyo, Brother Virgil. Wonderful years ahead. Sabi ni Sister Flora. Yes. Sige po, magkaroon po tayo ng prayer blast. Thanksgiving sa birthday ni Brother Virgil. Teka, yeah. Brother Virgil, i-rename kita ha. Para sa picture mamaya ay bitaw pangalan. Ayan. Opo. Yan. Oh. Mag-release tayo ng words of blessing. Ayan. Okay, kung sabay-sabay po tayo. Better yet ay pagkatapos po ng ating blast, let us request Sister Flora to offer a prayer of blessing kay Brother Virgil. Sige po, sabay-sabay po tayo. Lord, we pray that you bless Brother Virgil. Lord, we speak, Lord God, for our blessing. Dagang taon. More strength. Let your spirit, Lord God, go for Kuya Virgil. Lord, we pray for more victories. More birthdays to come. More strength, Lord God. Overflow sa kanyang buhay. Pagkanakan. Dalangin namin patuloy na kayo, Diyos, ang siya. Mag-iingat sa kanya, pagmatuloy sa kanya. Bigyan mo siya ng karunungan. For him to be a blessing to wisdom, others. Lord God. So that you may use it, Lord God, to glorify your name. Patuloy na dalangin namin ang inyong pagpapala, ang mararamdaman, mararanasan ni Kuya Virgil. Kagalingan patuloy ang ipagkaloob mo sa kanyang buhay. Mahabang buhay, malakas na pangangatawan na nagagaling mo sa inyo. Sa tanging pangalan ng Diyos. Ama naming nasa langit, kami po ay sobrang nagpapasalamat at nagdidiwang po sa buhay na binigay niyo po kay Brother Virgil. Amen. Tunay nga po, Panginoon, na hindi namin kayang tapatan, Lord God, ang iyong pagmamahal kay Brother Virgil. Na, Lord, sa dati po niya ay lagi po siyang nahohospital, Lord God, nagkakasakit. Pero Lord, nang dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong grasya, dahil sa iyong favor, dahil sa iyong pagmamahal sa aming kapatid na Brother Virgil, God, nandito po siya, Lord God. Nagpapasalamat, nakasama namin sa malusog, malakas na katawan, binigay niyo po sa kanya hanggang sa ngayon. Alam po namin, Lord, nakasulat po sa Bible na our life is 70, and if it is by reason of good health and strength, we will reach 80. Yun po, ipinaranas mo na po kay Brother Virgil. And we ask, Lord God, that the remaining years of his life, hanggang saan po ang gusto mong ibuhay niya, ay nawa, Lord God, ito po ay magamit para sa iyong kapurihan. At maraming salamat po in blessing his family, O God. At sa lahat ng pagbabagong ginawa mo po sa kanyang buhay, O God, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Dahil alam po namin, Lord God, that sa sarili lang namin ay hindi po namin kaya. And then nakita po namin kung paano niyo po pinago si Brother Virgil sa naririnig po namin ng kanyang mga patotoo. At nawa, oh God, marami pang tao na mabibless sa kanyang buhay, sa nakapaligid sa kanya, lalo na po ang kanyang pamilya. At maraming salamat po ulit for giving him another year to live and many more years, wonderful, fruitful years darating sa kanyang buhay. But Lord, lalo niya po pong palakasin siya, alisin niyo na po lahat ang mga sakit niya, oh God, and
kung maaari matigil na po yung kanyang pag-inom ng gamot para hindi na niya po problema yung pagbili at Amen. pag-inom. We believe, Lord, that nothing is difficult with you, nothing is impossible with you. And Lord, we believe that truly you are a miracle working God. At alam po namin na ginawa mo sa buhay niya, milagro po na ginagamit niyo upang ang mga tao na nakapaligid sa kanya, kilalanin po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Amen and amen. Thank you, Sister Flora. Let us now receive the benediction of the Lord from an old Irish blessing. May love and laughter light your days and warm your heart and home. May good and faithful friends be yours wherever you may roam. May peace and plenty bless your world with joy that long endures. May all life's passing seasons bring the best to you and yours. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen and amen. Back to you, Pastor Rory. Amen. Maraming pong salamat, Pastor David, and happy birthday, Kuya Virgil. May the Lord Thank you, continue to Pastor bless you. Rory. Okay po, so tomorrow is for Friday at si Pastor Chenalyn po ang maglilid po sa atin. Just, ano ko lang po yung ating PowerPoint and then sana, ayun, kita ko na. Pasensya na po.